floodlight. Yung isa 1,000 dito yung dala ng SIM card na plastic. So ganito lang guys yung ginagawa ko. Magandang araw guys at welcome ulit sa aking channel. Ngayon meron tayong gagawin na itong dalawang solar na floodlight. Yung isa 1,500 watts na IP67 at yung isa 1,000 watts IP67 din. Yung issue nito, itong isa nagta-charge naman. Kabit natin yung kanyang solar panel. Ayan, nagcha-charge siya. Meron siyang light indicator. Ayan, yung kulay red. Kaso daw, ang problema, hindi nagcha-charge yung battery niya. Kaya pagdating ng gabi, ayaw umilaw. Itong isa naman, umiilaw siya pagdating ng gabi. Ayan, nagcha-charge din siya. Yan. Ang problema ng may-ari, sabi niya, mabilis daw malobat. So, ito guys, dahil nagta-charge siya tapos ayaw umilaw, hindi naman natin masabi na pundi yung kanyang ilaw kasi pag sinaksak natin yung kanyang solar panel, ayan, umiilaw naman siya. Tapos nagta-charge. Yung isa naman, umiilaw. Ang problema lang daw nito, yung kanyang battery mabilis malobat. So gusto ng may-ari guys na palitan ko ng battery. Itong dalawa palitan na. So mabilis lang naman yung pagpapalit ng battery nito. Bubuksan natin, tatanggalin yung battery tapos papalitan ng bago. Ang gusto ko lang i-share dito guys, kung paano buksan ang ganitong solar floodlight. Kasi mahirap itong buksan. Marami namang paraan, iba-ibang technician, iba-iba yung way nila kung paano buksan. Ang gusto ko lang i-share ngayon guys, yung paraan ko na madaling paraan ng pagbubukas nito. Ganito yung ginagawa ko. Ito, kailangan natin to, itong dalawang pinagtanggalan ng SIM card na plastic. Tapos kailangan to yung ganito, ito, isang matulis at saka isang maliit na screwdriver, yung malapad yung dulo. Ang ginagawa ko dito guys, para mabilis kong mabuksan, kasi wala itong bukasan, wala siyang screw. Wala siyang ibang way na mabuksan kung hindi tanggalin itong kanyang salamin. So mahirap naman kung sikwatin natin dito sa mga gilid, ganyan, baka mabasag yung kanyang salamin. Kasi ito guys, meron ito dito sa gilid. May pandikit ito na sealant, yung pandikit sa mga salamin. Mahirap itong buksan. Yung iba, sabi, binababa nila sa thinner, pero mukhang hindi naman siya lumalambot. Ako ba tinatawag mo? Kaya ganito na lang yung ginagawa ko. Ito guys, gamit itong matulis na screw, binubutas ko yung gilid, tagiliran, yung dito. Yan, dito. Yung banda dito, sa gilid. Dito ako nagbubutas sa may bandang ilalim. Binubutasan ko siya para masikwat ko yung salamin paangat. Tapos ito yung ginagamit natin para sikwatin yung paligid hanggang sa matanggal natin yung salamin. Kasi wala itong bukasan guys. Kaya pwede siya sa outdoor. Pwede siyang maulanan, hindi siya pinapasok ng tubig. So ganito lang guys yung ginagawa ko. Binubutasan ko lang dyan. Katulad nito. Ayan. Ayan guys. Ayan. Diyan ko siya binubutasan. Diyan sa gilid. Sa bandang ilalim ng kanyang salamin.
Pag nabutas ko na siya, tumagos na dito. Ayan, kung makikita nyo, tumagos siya dito. Nagkaroon siya ng puting marka. Ayan. Tapos, sikwatin ko ng ganyan, pababa. O, ayan. Medyo umaangat na siya. At sa tulong din itong malapad na screwdriver, magkatulong itong dalawa, dahan-dahan natin itong sikwatin. Ayan. Ito, itutulak ko ito pababa, tapos ipapasok ko itong malapad na screwdriver dito para umangat. Ganyan. Ayan. Pagkatapos guys, dahil umangat na siya, ipapasok ko na itong plastic, itong pinagtanggalan ng SIM card. Ayan. Ayan. Papasok ko siya dito sa gilid. Ang kulang pa, sikwatin natin ulit para pumasok. Ayan. Ayan guys, pumasok na yung plastic. Ayan. Tapos ganun din yung gagawin natin dito guys sa kabila. Medyo umangat na rin siya pero kailangan pa rin natin ng isang plastic na pinagtanggalan ng SIM card. Ayan. Tapos dahan-dahan natin siyang ipaikot. Ganyan. Ayan guys, umangat na siya. Ayan, paikot yan hanggang sa matanggal itong salamin. Ayan. Tapos itong kabila naman. Ayan. Ayan guys, maluwag na. Ayan, umangat na. Konti na lang. Ganito kasi yung ginagawa ko guys. Kasi para sa akin, mas mabilis ito. Mas mabilis na paraan. Ayan. Bumalik. Ayan. Ayan guys. Natanggal na siya. Ayan yung kanyang silicone na sealant. Ayan. Ayan. Yung kanyang pandikit sa salamin. Dito lang ito banda na bubuksan. May bandang salamin niya. Ito guys, yung kanyang battery. Ito kanyang reflector. Tanggalin muna natin. Yan yung kanyang battery na gustong palitan ng may-ari. Naghanap ako guys dito sa bayan namin. Naghanap na rin yung may-ari pero walang nagbebenta ng ganitong klase ng battery na rechargeable. Meron na itong BMS guys. Meron siyang BMS dyan sa ilalim. Yan yung magko-control para hindi siya ma-over discharge. Kasi pag na-over discharge itong battery, nasisira siya. Minsan hindi na siya nagcha-charge. Kaya yan, may BMS yan dito. Ayan, dyan banda sa ilalim na yan. So tanggalin natin tong battery guys. So hindi na tayo maghihinang dito. Para tanggalin itong battery, puputulin na lang natin. Tapos hanap tayo ng battery, ipapalit dito, dudugtong na lang natin. Kasi dito, pag naghinang tayo, matigas kasi dito, matigas tanggalin. Kasi meron siyang aluminum plate. Ina-absorb lang niya yung init ng ating soldering iron. Kasi yung soldering iron ko guys, nasa 40 watts lang. So hindi niya kaya yung ganitong may mga metal plate. Kasi yung init niya ina-absorb, imbis na malusaw niya yung lead, hindi niya kayang lusawin kasi ina-absorb lang ng plate yung init. So dito na lang puputulin natin dito. Ganito.
Tapos tanggalin natin itong battery. Palitan natin ng bago. So wala kaming mahanap na ganitong battery sa bayan, guys. Ang ginawa ko na lang, umorder na lang ako online ng dalawa. Bale 150 yung isa nito kasi medyo malaki-laki itong battery. Meron din namang maliliit yung 18650, pero hindi naman yun obra dito kasi maliit yun. Kailangan ganitong battery yung gamitin natin. Ayan, meron din siyang silicone sealant dito na ginamit pandikit sa battery. Okay pa naman tong battery, guys, kaso nga lang sabi ng may-ari mabilis daw malobat, so gusto niya palitan, kaya palitan na lang natin. Several days later. Ayun, guys, ito na yung in-order natin na battery. Bali dalawa ito. Ayan, yan in-order nating battery, dumating na. Kaya buksan na natin, guys, tapos kabit natin. Tingnan natin kung tama yung in-order natin. Baka mali naman yung naibigay. Maganda, nakabakol wrap. Yan yung laman. Dalawang battery. Mukhang mas malaki ito dun sa original na battery nito. Pero pareho naman silang 3.2 volts. So pwede na to. Ayan. Ayan, mukhang malaki siya ng konti. Meron na rin itong BMS sa loob. So ang gagawin natin, nakabit pa lang natin ito dito, ikot natin. Guys, balatan lang natin itong wire ng battery para may connect na natin. Hindi naman tayo magkakamali nito, guys, kasi may color coding naman siya. Pero para sigurado, guys, gamit tayo ng tester. Para sigurado na hindi baliktad yung pagkabit natin. Baka masira lang yung ating floodlight. Multi-tester, guys, set natin sa DC volts. Ayan, kita ba? Tapos test natin yung kulay pula na test prod dito sa red at yung kulay itim dito naman sa black. Ayan, 3.2 volts DC. So ibig sabihin, guys, tama yung polarity niya. Kasi kapag baliktad, guys, ganito yung nangyayari. Pag baliktad, ganyan yung result niya. Nagkakaroon siya ng negative sign, negative 3.2 volts. Kapag tama yung polarity natin, ganyan, red to red, black to black, yan, wala siyang negative sign. Makita natin sa tester ay 3.2 volts lang. So guys, kabit na natin to. Tapos kuha ulit tayo, guys, ng ating sentable tube, yung pangbalot natin sa ating pinaghihinangan. Ayan, guys, dalawa. Lilinisin natin to
Tatanggalin natin yung lumang sealant na nakalagay. Ito, mga ganito. Yan guys, malinis na. Balik natin yung kanyang reflector. Tapos itong salamin, linisin din natin bago natin lagyan ng sealant dito yung kanal niya. Tapos balik natin. Yan guys, malinis na yung salamin natin. So malinis na rin. Lagyan na lang natin ng sealant guys. Tapos lagyan natin yung salamin. Puno na. Nalagyan ko na lahat palibot, paikot. Balik na natin yung kanyang salamin. Yan guys, tapos na. Okay na yung floodlight natin. Yan, nagcha-charge siya. Pailawin natin, on. Yan, off. Yan. Yan guys, ganun yung naisip ko na paraan para mabilis natin matanggal yung salamin sa ibabaw. Marami namang technique guys, iba-ibang technician, iba-iba yung paraan nila kung paano tanggalin yung salamin dito sa ibabaw. Kasi wala itong ibang bukasan kung hindi dito lang talaga. So yun guys, yun yung paraan ko. Sarili kong paraan para mabilis kong mabuksan ito. Na hindi nababasag yung salamin. Ayan. Ganyan. So hanggang dito na lang guys yung video natin. Nga pala yung isa, ito ganun din yung gagawin natin, same procedure. So hindi ko na gagawa ng video. Hanggang dito na lang guys. At salamat sa panonood. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, palike na rin at pahit ng notification bell para updated kayo pag may bago tayong video.